Kumusta? Ako si Arnel, isang cancer patient. Pinapakita ko dito ang aking pang-araw-araw na gawain habang nagpapagamot sa aking sakit. Kaya tara, samahan mo ako sa aking mga lakad. Magandang araw po. Una sa lahat, gusto magpasalamat sa ating Panginoon dahil kahit paano ay nakabot na ako ng 3 chemotherapy. So marami pa akong chemotherapy pa na dadaanan. So, at least nakatatlo na ako. Kaya medyo maano pa yung pakiramdam ko. So pasensya na ako medyo kagabi kasi medyo yung epekto ng chemo yung sinok. So buong araw sinisinok, halos nakakaano sa hininga. Tapos sumabay pa yung pangatin ng lamunan ko hanggang sa inupo ako. Pero buti naman na yung gamot na ininom kahapon medyo napahupa niya, pero sa ngayon ang naiwan na lang yung pangatin ng lalamunan ko siya mag-ubo. Kaya baka may konting pag-ubo ko sa bawat ko sa inyo pagkukwento ko. So pagpasensyahan nyo na. Pangalawa, gusto ko rin po salamat sa inyo mga subscribers dahil sa suporta ninyo. Wala kayong sawang makinig sa mga kwento ko. Kaya ganito lang. Okay, so ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dun sa mga miracle stories na na-encounter ko. Una, ito yung tungkol dun sa paghahanap ng dugo. Naging mahirap para sa amin na bumili dahil sa nagkataon na katatapos lang natin ng Christmas season, siya pinaka-bakasyon mode pa iba. So yung mga ibang mga donors hindi pa nakakabalik. Kumbaga ngayong January lang ibang dumadagsa para magbigay ng dugo. Pero syempre sa case ko kumbaga dahil sa yung mga hospital tsaka sa Red Cross depleted na yung mga stocks nila, kaya pala sila nag-iipon. Timing na nandun ako sa sitwasyon na depleted yung kanilang stocks, kaya ang hirap maghanap. At lalo pa A+, medyo mahirap ng donor. Kaya nakailang tawag na ako sa mga ospital, lagi sinasabi walang stock. So tanong-tanong na rin sa mga kamag-anak kung may makilala sila na kung may kakilala sila na bigay ng dugo. Kaya ayun. Pero ang kagandahan doon, buti na lang may nakuha kami na kahit na hirap kami sa paghanap, buti na lang may nakuha kami na dugo na kung saan napagbigyan kami. Dahil isang bag na lang talaga kailangan ko dahil ang total na kailangan ko 2. Yun yung kasing storya kung napanood nyo yung dating vlog ko na laboratory test ako para doon sa blood. So lumabas doon sa result excuse okay naman siya, pero gusto ni doc magdagdag pa dugo para umabot na 100 plus kasi nasa 80 something na yung hemoglobin ko. Okay naman siya, pero yun nga, gusto niya taasan pa dahil sa nagkikimo ako. So kada chemo kasi bumababa yung may chance na hindi sa may chance, madalas bumababa yung dugo pag nag-undergo ka ng chemo. So ang
yung isa sa nang ano, maganda nangyari, nakabili kami ng dugo. At ano pa yun, kung kailan malapit na yung parang bagay deadline, dun dumarating ano, yung magandang balita. Sumunod naman yung tungkol naman dun sa storya na hindi available yung gamot. Ito yung time na parang kung nagkakamali, second or first chemo ko na kung saan yung pumunta na kami ng Onco Pharmacy, nasabi sa amin na hindi available yung isang ano doon, isang gamot. Ano yata pala yun, yung first chemo ko nung nagkakamali, first chemo. Syempre medyo parang, ako, parang paano yun? Isa lang available, isa wala. Buti na lang, nagsabi yung guard na meron dong dumating na gamot na nag-donate. Kaya grabing pasasalamat ko talaga doon. Akala ko wala mangyayari, pero buti na lang may ganung tao na nagbibigay ng magandang loob, may tao na magandang loob na nag-donate. Kaya kahit paano na natuloy ang chemo. Halos pagpunta ko nga dun sa sa mismong area kung saan yung session area, nanginginig ako kasi parang hindi ko alam kung nanginginig ako dahil sa pagod o dahil sa ramdam ko yung milagro dun sa mga ganung pangyayari na hindi mo asahan na mangyayari. Akala mo wala ka na pag-asa, pero meron pala. Pangatlo naman, yung milagro nangyari sa akin. Ito yung una ng bago ko malaman na meron pala akong cancer. Kasi dati ang issue ko lang sa sakit ko is yung sa aking prostate tsaka yung sa kidney. Dahil yung iniisip ng doktor baka doon galing yung pagdurugo ng ihi ko. Yun nga, ang dami na test na ginawa, pero hindi pa rin matukoy kung saan yung dugo, kung saan nagmumula. Kung di pa ako na-admit dun sa Taguig Pateros para masalin ng dugo, hindi pa malalaman kung ano talagang sakit ko. Buti na lang nung pagkaka-CT-scan sa akin, nagkaroon ng parang impression yung doktor na nung nakita niya yung bukol dun sa aking pantog, sinabi niya sa akin na ang kanyang masasabi dun is mukha dong cancer. So at least dun nagkaroon ng idea na baka dun ang dahilan, kasi ang dami ng ginawa eh. Kaya at least nung nalaman ko yun, parang grabe, parang naano ako na sa tagal-tagal na parang dinadasal ko na ano talagang sakit ko, natukoy din. Kaya yung parang yung nabigyan ng idea sa akin na lumapit na sa espesyalista, at yun nga, talagang natukoy talaga na cancer nga. So at least alam ko na yung maging sunod na plano ko. So grabe yung pasalamat ko dun dahil sa natukoy yung problema na matagal na parang bumabagabag sa akin kung ano ba talaga nangyayari sa akin. Sumunod naman, yung pang-apat na milagro nangyari sa akin, yung tungkol dun sa financial support. Kasi may time na yung bago pa lang na kasakit to, syempre kapa-kapa, hindi namin alam kung anong gagawin. Syempre pupunta ospital mo or on commute. Later lang namin na pwede palang makapag-aling ng maayos, schedule na maayos doon sa barangay. Kasi madalas sa barangay pag schedule talaga. So pag timing sa schedule mo at full loaded sila, so wala kang magagawa. Kailangan mo talaga mag-commute. So yun nangyari sa amin. Dahil sa first time pala na
ganung pangyayari, hindi depleted na yung namin yung resources, walang pera. Talagang na yun, parang papalapit na yung namin, yung kumbaga yung date na kung saan kami dapat pumunta ng ospital. Grabe ng dasal namin no, na paano kami makakaraos doon sa araw na yun. Wala na kami panggastos. Timing, siguro a day bago kami lumarga. May mga mabuti akong mga kaibigan na nagte-text sa akin para sa mga financial support. So talagang habang binabasa ko yun, talagang tumutulo talaga luha ko dahil hindi ko kaya namang mangyari ko naman ganun bagay na yung dinadasal mo na tulong sa Diyos at yung Diyos gumagamit ng ibang paraan, ginagamit yung mga kaibigan mo para para makatulong sa iyo. So yun yung talagang halos napapayakan kami ng asawa ko pag naalala namin dahil kakaiba talaga yung milagro na maramdaman mo sa ganung sitwasyon na akala mo walang darating pero dumarating siya sa tamang oras. Sumunod naman yung ika-5 na milagro nangyari sa amin. Ito naman yung dun sa blood transfusion ko naman dun sa isa pang private na hospital. Hindi halos mga 5 days yun. Siguro 2 days siguro na nandun ako sa hospital. Pinag-usapan namin asawa ko na magkano ba magiging total na billing kasi syempre mahal eh. Nung pag-admit ko pala dun sa emergency, pumatak agad ng 8,000. Kaya alam ko parang mukhang pagpasok ko ng kwarto, mukhang hindi lang 8,000 babayaran namin. Baka more than. Kaya parang talong-talong na kami sa billing kung magkano pinapakompute na namin para sa may idea na kami. Pero syempre hindi agad sila nakakapag-response. Dumating na nga yung pang 5th day na dumating na yung pang 5th day na kung kailan natapos na yung pagsalin dugo sa akin. So inasikasan yung billing. Buti man nasa loob ng PhilHealth, pwede man lahat. Kumbaga may konting deductions pero may balance pa. So umabot ng 7,000 plus yung balance. Ang pera namin yata sa 4K lang. 4K plus, so parang kulang pa. So namumblema kami ng kung paano makakalabas sa hospital kasi syempre natawag na ako sa bahay, minatulong sa nanay ko para makaalam lang kung makahiram ng pera. Medyo kitipis si nanay nun. Ginawa namin talagang doon mismo sa loob ng kwarto, nagbibilang kami ng barya, mga 20-20, 10 piso, kita piso-piso para mabuo lang namin yung kulang doon. Buti na lang naalala ng asawa ko na mayroon pang inabot. May inabot yung kamag-anak ng binan ko, yung nanay na asawa ko. Nung dumalaw siya doon sa ospital, siguro a day before yung bago ng billing. Kaya hindi ko akalain na ganun yung ganun yung suporta na may bibigay ng Panginoon sa atin kapag may mga pangangailangan tayo sa buhay na hindi mo akalain darating, hindi mo akalain na yun na pala yun. Kailangan mo lang talagang magtiwala sa Kanya. Sa awa ng Diyos nga, nung namin, nalikom namin lahat, nakaabot kami ng higit 7,000 plus, kaya nakalabas kami ng hospital nun. At grabe talaga yung pasalamat ko talaga sa Diyos yung dahil sa hindi namin akalain na ganun yung maranasan namin na milagro sa buhay namin. Yun ang mga storya ng mga milagro na nangyari sa buhay namin na talagang nakipasalamat namin sa Diyos kasi kung dahil sa Kanya hindi kami makaraos dito
Hindi ko mapagpatuloy yung mga gamutan ko. Basta masabi ko lang talaga, si Lord, mas tabi natin parati. Basta tumawag lang tayo sa Kanya. Handa siya tumulong sa atin.